naman sa amin si Papa na may ginagawa sa kanyang laptop. Dito sa salat may mga nakakalat pang mga papel. Dad, we're here. Sabi ko't lumapit sa kanya para humalik sa kanyang pisngi. How's your friends, Tanya? Sabi niya't sinaradong kanyang laptop. It's fine po. Medyo nabitin nga lang po sa usapan pero okay lang po. Nakaistorbo po ba ako? I'm going to change my clothes na po. Pagpapaalam ko. No, I'm sorry. Medyo nagkakaproblema lang sa opisina kaya dinala ko ng trabaho ko dito. May mga pag-uusapan tayo mamaya sa dinner ha? Go change your clothes. Agad din naman akong tumango sa kanya't nagpaalam na umakyat sa kwarto. Na makapagbihis na ay bumaba ako't naabutan ko pa nga si Miguel at si Dad na nag-uusap. You don't have to, sir. Sasabihin na po ako sa inyo pabalik sa Manila, Miguel said. Are you sure? Miguel nodded. How's my daughter? Napatikim pa si Miguel. She's fine. I know she can do it, he said. I hope so. Sabi ni Dad at sumingit na ako sa usapan. Anong gagawin? Tanong ko sa kanila. Nakita kong gulat sa mukha ni Dad at si Miguel naman ay nanatili lang na nakatingin sa akin. Paniguradong nakita na ako kanina pa. We'll talk about this on dinner, so let's go. Sabi ni Dad kaya tumango lang ako. Sabay kaming pumunta sa dining room at nagsimulang kumain. Tanya, I need to tell you something. Bigla akong kinabahan sa seryosong boses niya. What is it? I ask. Alam mo naman na tumatanda na ako at wala pa po sa plano ko magpakasal. Sabi ko agad sa kanya. Naku, kabisado ko ng mga linyang ganyan. Mga gusto ng pag-aasawahin ng anak nila. Chill, Iha. I'm not saying that you need to marry. Maganda nga rin sana na magpakasal ka pero I respect your decision. Anyways, ang sinasabi ko nga, tumatanda na ako't handa na akong ipamana sa kaisa-isa kong anak lahat ng pagmamay-ari ko. I also want to have a welcome party for you in the company. At syempre ipapakalala kayo ni Mercy as my family. Bigla naman akong kinabahan sa sinabi niya. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko dahil graduate lang naman ako sa culinary arts at hindi business ad. Pero sabi ko po sa inyo na you graduated as culinary arts student. Our company works with a lot of hotels and restaurants, Marie. Hindi naman kita agad ipapasok doon nang walang training or workshops, okay? I'm still here. I'll guide you. He assured me with a smile. So I forced myself to smile back. Are you going to see if my restaurant is the best for your employees' party? Sabi niya kay Miguel. Yes, I need to check it for myself. I want my employees to enjoy their night at peace, he said. Employees' party? Pinayagan mo sila na may ganun? Tanong ko sa kanya. So what? I'm not that harsh to them. They deserve it. It's our anniversary, sabi niya sa akin. Are you the CEO? I asked, still shocked. He nodded. Di kasama ka doon? Tanong ko sa kanya. I am part of it. Pero wala sa pamilya namin pumupunta sa party. Kaya we call it employees party dahil sila lang yun. You have a party, Tanya. Huwag mo nang isipin yun. Sabi sa akin ni Dad at tumango lamang ako. When we fly back in Manila, we will go there as soon as possible. Nag-usap sila about sa business nila. Medyo naintindihan ko naman pero halos lahat hindi talaga. We finished our food and decided to go back in our rooms. Nakita ko naman ang cellphone ko na nag-vibrate at nakita ang si Salvador ang tumatawag. Kaya sinagot ko kaagad ito. Hello? I started. Hello, Tanya. Thank God, you answer my call. Where the hell are you? Bungad nito sa akin. I'm at my dad's rest house. Pagsasabi ko tumahimik ang kabilang linya. Bakit bigla ka na lang nawala sa bar? Bakit hindi ka man lang nagpaalam? Halos mabaliw ako kakahanap sa'yo. I thought you'll leave me again, sabi niya sa akin. I'm sorry, mahaba kasing kwento eh. Nasa Pilipinas na ako ngayon. Ikaw, kamusta na dyan? Sabi ko sa kanya. I have time to hear that, Tanya. I'm still here in Spain. Hindi na ako sumakay pa ulit sa cruise ship kakahanap sa'yo. I'm sorry, sabi ko't pareho kaming natahimik. I'm guilty because of what happened. Hindi ko din naman ginusto na makidnap ng tatay ko. Nagkita na ba kayo ni Kuya? Tanong niya sa akin. Kuya? Bigla ko namang naalala na siya nga pala si Connor. Ay, oo, bakit? Tanong ko. Nothing, ingat ka dyan, Tanya. I'm glad you're safe. Uuwi ako dyan sa Pilipinas soon. Really? Paano naman ang trabaho mo? Tanong ko sa kanya tumigas sa kama ko.
Ako nang bahala dun. See you soon. See you when I see you. Sabi ko't ginayang boses niya katulad na lang ng sinasabi niya sa akin kapag magsisimula na kami magtrabaho sa cruise ship. Nye, gaya-gaya ka na. Sabi niya at narinig ko pang tawa niya mula sa kabilang linya. Oo na, hindi bagay, diba? Ibababa ko na to. Pag-iimporma ko sa kanya. Teka lang, huwag mo na munang ibaba. How did you get there, ha? Sabi niya sa akin kaya wala na akong choice kung hindi aminin ng totoo. Kasi ganito yon. Nagsimula na nga ako magkwento sa kanya. Tahimik lang siyang nakikinig sa kwento ko at minsan, nagsa-side comment pa. Bigla ko tuloy na-miss ang kakulitan niya sa tuwing nasa crew kami. I really treat him as my best friend, nothing more. Eh si kuya, how did you meet him there? Tanong niya sa akin. Magka-business sila ni Dad kaya nakita ko ulit siya, sabi ko. Teka, Tanya someone is calling me. End ko na Paalam niya. Sige na. Bye, ingat ka dyan. Bye, see you. Sabi niya at binaba agad ang telepono. Napatingin naman ako sa kisame sa kwarto. Kamusta na kaya sa cruise ship? Nakakamiss tuloy. Sayang kung kailan na-promote na ako Bago pa ako matulog ay nag-set ako ng alarm para magising ng maaga. Gusto kong bumawi kay Dad sa mga panahon na hindi namin siya nakasama. I hope my mother is here. I can't wait to see my family will be complete now. I smile on that thought. I'll cook, Tanya. No, kaya nga ako gumising na maaga para ako'y magluto ng almusal natin Bulong ko sa kanya. Maaga pa lang ay bumangon na ako para magluto ng breakfast namin. Gusto ko kasi magluto para kay Papa. Kaso may asungot. Nakita ko na lang siya dito sa kusina nagsisimula ng maghugas ng bigas. Nagulat nga din ako at may alam pala siya sa pagluluto. Nauna ako, Tanya. You can just sit there and wait me to finish this. He said and plugged the rice cooker. Gusto kong bumawi sa dad ko. You know how much we waited to meet, right? Sabi ko na nagpatigil sa kanya sa ginagawa niya. Fine, sabi niya at sumuko na. Yes, sigaw ko sa tuwa at nagsimula na magparito. Sana mas masarap yan sa gagawin ko. Duh, I'm a chef. No, masarap talaga ako magluto. Pagyayabang ko sa kanya. Bumubulong pa siya ng kung ano-ano pero hindi ko na narinig dahil sobrang hina nun. Hindi ko na lang siya pinansin at pinagpatuloy ang ginagawa ko. Nang matapos ako magluto, tinulungan niya ako maghanda sa lamesa. Dumating na din ang mga katulong at nagulat sa nakita. Pasensya na po, tinanghali na po kaming magising, sabi ng katulong. No, it's okay. Gumising talaga kami ng maaga para rito. Sabi ko tumingin kay Miguel na kumuha ng kutsara para mamapak sa ulam na niluluto ko. Naku, mapapagalitan naman po ako ni Sir, sabi niya. Hindi po yun, ako nang bahala. At saka kahit gumising man po kayo ng maaga, magpipresenta pa rin po ako magluto. Magalang kong saad. Hindi masarap, maikling saad ni Miguel nang nakatikim sa adobong manok na ginawa ko. Uwe, patikim nga ako, sabi ko't kumuha ng kutsara para tumikim din. Nang malasahan ko napansin kong okay naman at tama lang ang timpla ko. I'm just joking around, sabi niya at tumawa. At kailan ka pa natutong mag-joke? Inis kong sabi at pumunta ng sa sala pero sinundan niya ako. Ngayon lang. Hey, ang pikunin mo naman, sabi niya sa akin na makarating kami sa sala. Wow, say to the guy who always walk out when I start pissing him. Sabi ko sa kanya kaya bigla siyang sumeryoso. O ano, sinong pikon? Tanong ko sabay tawa. Serve him right? He grunted. Mukhang nagiging close na ulit kayo ha? Napatayo kaming dalawa bigla nang makita namin si Papa na nasa pintuan ng sala. Dad, are you hungry? I cook breakfast for us. Sabi ko't hindi pinansin ang sinabi niya. Did Mr. Guevara help you? He said and smiled. Yes po. Come on, Dad. Let's eat. Sabi ko tinila siya sa braso dahil mukhang mang-aasar na siya. Why are you nervous? I'm just asking. Sabi ni Dad at tumawa. Nakita ko namang napapangiti na din si Miguel dahil sa sitwasyon. Whatever, Dad. Come on, try it. Sabi ko tinuro ang adobo at pritong itlog at hotdogs. Nakakamiss ang adobo. Alam mo, huli kong kain ng adobo yung magkasama pa kami ng mama mo. Sabi niya at ngumiti sa akin. I should try it. Tingnan natin kung mas masarap ito sa luto ng nanay mo. Sabi niya sa akin habang nagsasalo na siya ng kanyang pagkain. Kabisado mo pa kayang lasa nun. 2 dekada na kayang lumipas, sabi ko sa kanya.
Don't belittle me, my princess. Matanda na ako pero naalala ko pa lahat. Sabi niya tinikman na ang luto ko. So, how is it? Kabado kong tanong sa kanya. Hindi siya sumagot at kumain. Ulit niya. Don't tell it to your mama that yours is better than her adobo. Natawa naman ako sa sinabi niya, tumango-tango na lang. We started eating at nagsimula na rin silang mag-usap tungkol sa business nila. Nang matapos ay nagpasya silang dalawa na magtrabaho sa office ni Dad kaya hinayaan ko na lang sila. I have plans on my mind. Are you ready? I'm on my way. Sabi ko hawak ang tuwalya ko't naglalakad papunta sa tabing dagat. Papunta na nga kami nito si Jackson eh. Kaso hindi naman din siya magtatagal dahil babalik din agad yun sa trabaho niya. Sabi ni Mara sa kabilang linya. Isasama niya sa swimming namin ang kanyang asawa dahil gusto daw muna niyang ipakilala ito sa akin. I have no choice to say yes. Magiging third wheel na naman ako. Nang makita ko sila ay agad ko na din pinatay ang tawag. Mara wave at me so I wave back at her. She's holding a bag and her husband too. Dito lang naman kami ah. Tanya, I miss you na agad. Butit nagaya ka na lumangoy ngayon. Bagot na ako sa bahay eh. She hugged me. I'm bored, wala naman din kasi akong gagawin kaya nag-aya na ako. Anyways, Tanya, si Jackson, asawa ko. Jackson si Tanya, yung kaibigan ko na matagal ko nang kinukwento sa'yo. Hi! I smiled and he smiled back. Hi, totoo ka pala. Akala ko kasi imahinasyon ka lang nitong asawa ko. Sabi niya sa akin na tumakbay kay Mara na namumula ngayon. Maharot talaga? Ayun kasi, ayaw mo pang maniwala eh. Sabi ni Mara. Huwag na kayong mag-away. Let's start? Tanong ko sa kanila. By the way, we brought foods. Pinaganda ka na din ni Papa ng hanging rice at pachero. Yeah, paborito mo. Sabi niya at binaba ang kanyang bag. Hindi na ako makakasama sa inyo. Nag-text na si boss ko. Kailangan na daw ako doon. Sabi ni Jackson habang kinakalikot ang kanyang telepono. Ganun ba? O siya, layas na. Pangtataboy sa kanya ni Mara. Pasensya na talaga. Tanya, pasensya na din. It's nice to meet you. Sabi niya at nakipag-shake hands sa akin. Nice to meet you too. Akala ko magiging third wheel na ako eh. Sabi ko tumawa. We bid our goodbyes and we start changing our clothes. I wear my black one-piece swimwear at kay Mara naman ay blue one-piece. Pero nag-short siya dahil bilin yun ng kanyang asawa. Masunurin naman pala. Ang sexy mo pa rin, Tanya. Panigurado, paglalawayan ka pa rin ng mga kalalakihan dito dahil sa katawan mo. Tapos ang kinis at ang ganda mo pa. Sana all ganyan pa din kasi na mag-asawa ko. May baby fats na ako eh. Sabi niya sabay kapit sa braso ko. Joker ka pa din. Hindi naman ako maganda no? Sabi ko't nauna nang lumangoy sa kanya. Sus, pa-humble ka pa. Kapag ikaw nakita panigurado ni Miguel, mapapanga ngayon sa'yo. Sabi niya bago lumangoy palapit sa akin. Do you think Miguel will do it? Maraming babae na nakitang naka-swimwear. Mas maganda, sexy at makinis kaysa sa akin. Bakit tunog dismayado? Pangaasar niya. Stop it, okay? Wala nga kasing namamagitan sa aming dalawa. Sabi ko. Oh really? Ano kayo, friends? Tanong niya at hindi agad ako nakasagot. O bakit hindi mo masagot? Siguro wala lang talaga kayong label no? Pangasar niya. Hindi ko natuloy siya pinansin at nagpatuloy na lang sa paglangoy. Kahit anong tanong niya tungkol kay Miguel, talaga hindi ko masagot. Tama siguro siya. Wala naman kasi talagang kaming label eh. Label as a friend or what? Why should we more than friends? Lalim nang inisip natin ah. Come on Tanya, tapatin mo ako. May gusto ka ba kay Miguel? Alam kong halata na pero gusto ko namang galing dyan sa bibig mo na gusto mo siya. Sabi niya sa akin. Oh, of course. O diba gusto mo nga siya? Not. Patapusin mo kasi ako. Pananaray ko sa kanya. Sus, you're in denial. Namumula ka kaya? Dahil lang ito sa init. Sabi ko sa kanya na tinawanan niya lang. O talaga? Wait, si Miguel ba yun? Turo niya sa tabing dagat kaya napalingon ako. Pinatukan naman agad niya ako't nakita kong walang Miguel na naroon. See? In denial. May gusto ka nga sa tao eh. Bagay naman kayo. Sabi niya sa akin. Sasabunutan ko na sana siya dahil sa kagagahan niya pero lumayo siya kaagad sa akin. Tumawa siya at sinabuyan ako ng tubig kaya ganun din ang ginawa ko. Matagal na din kami nagtatampisaw at nang makaramdam ng sobrang init ay
umahon na agad kami. Napansin namin na marami na ring tao sa dalampasigan. Nang makarating kami doon ay may lumapit agad na 3 lalaki sa amin. "Hi miss, bago ka lang ba rito? Ngayon ko lang kasi nasilayan yung ganda mo eh." Akala ko si Marang kinakausap nito, ngunit napansin kong sa akin siya nakatingin. "Hep, tigilan niyo ang kaibigan ko, tika na to," sabi ni Mara at humarang sa harap ko. Kailan pa ako naging tiken? "Uwe, hindi naman kami naniniwala dyan Mara. Ang damot mo naman sa kaibigan mo," sabi ng isa kaya bigla kong kinabahan. "Eh di wag kang maniwala," pananaray ni Mara. "Miss, anong pangalan mo?" sabi ng isa at lumapit sa amin palalo. "Is there a problem here?" Napatingin naman kami sa nasa likuran ng 3. "Si Miguel." Wala, tara na nga," sabi ng isa sabay alis ng 3, bahid ang takot sa kanilang mga mukha. "Tingnan mo, mga takot naman pala," sabi ni Mara kaya hinawakan ko na siya sa braso para pakalmahin siya. "Kumalma ka na nga," sabi ko sa kanya. "Naku, buti dumating ka Miguel. Tara saluhan mo kami kumain. May pinadala si tatay na pagkain." Habang si Mara ay nilalabas ang pagkain sa bag niya, patuloy pa rin nakatingin sa akin si Miguel. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, tipong inoobserbahan ako. Napakagat siya sa kanyang labi at halatang iritado. "Ano na naman ba? Dahil ba susuot ko?" "Where's your towel? Did you bring any towel when you get here?" he asked and find my towel. Nang makita naman niya yun ay pinatong niya ito sa balikat ko at pinagdikit ang magkabilang dulo sa harap ko. Bakit ka nandito? Akala ko ba may trabaho ka?" Tanong ko sa kanya. "I'm done with my work. Hinahanap kita at nakitang nandito ka." "Naku, magpasalamat ka na nga lang at dumating siya Tanya. Kung hindi, baka sinabunutan ko na yun isa-isa," sabi ni Mara at binigay sa akin ng paper plate. "Eddie, thank you," ma-pride kong sabi at kumuha ng hanging rice at pachero. "Wow, hindi sincere ah. Miguel, marunong ka bang magkamay? Masarap kasing kainin yan kapag nakakamay," sabi ni Mara sa kanya. "No, I didn't try it yet." "Wala ka bang dalang kutsara?" tanong ko kay Mara. "Syempre meron, kaso isa lang to. Kaya Miguel, ikaw nang gumamit niyan." Tinuruan ko naman siyang buksan ng coconut leaves sa kanya, habang si Mara naman patuloy lang sa pag-interview sa kanya na kung ano-ano. Nagsimula kaming kumain at patuloy pa rin nag-uusap. Dahil medyo nahihirapan na ako dahil sa towel na nasa balikat ko na kailangan pang hawakan, ay nilagay ko na lang ito sa binti ko at nagpatuloy sa pagkain. "Why did you remove it?" tanong sa akin ni Miguel. "Nahihirapan ako at saka konti naman ang tao eh, okay na to," sabi ko sa kanya at sasagot pa sana siya nang sumingit si Mara. "Tanya, Miguel, pagkatapos na natin kumain ay babalik na ako ha? Magbabalaw na lang ako sa bahay at babalik sa trabaho ko," aniya. "O sige, magbihis ka na?" tanong ko nang kinuha niyang damit niya kanina. "Oo dyan na muna kayo ah. Bantayan niyo muna yung gamit natin," sabi niya sa akin at dumiretso na sa banyo kung saan kami nagpalit. Medyo kalayuan nga lang ito pero kitang-kita naman mula sa pinagkakainan namin. After her, you should change then. His Mirks and finish eating. Pagkaalis niya na lang, sa rest house na ako magpapalit. "Kitang-kita masyado yung likod mo. You attract so many men here," sabi niya at tumitig sa akin. Ganito talaga naman ang style. At saka ano pakialam ko sa kanila? Tanong ko. "You don't care, pero nabastos ka na kanina. Next time, you should be careful when you want to wear that." "I'm being careful. Hindi lang talaga maiiwasan yung mga ganong tao lalo na dito sa Cebu." "Do you have shorts? Wear it." Utos niya sa akin at tumingin sa binti ko. "Stop looking! Bastos!" sabi ko't siniringan siya. "Then wear a short, Tanya." Nagpatuloy kami sa pag-aaway nang dumating na ulit si Mara. Tinulungan ko na siyang mag-ayos ng mga gamit. "Babay na Tanya at Miguel. Next time na lang ulit ha?" paalam ni Mara. "Ingat ka dyan Mara. Next time na lang ulit. Thank you sa time," sabi ko tinalikan siya sa pisngi. We bid our goodbyes nang makalayo siya siniko ako ni Miguel. "Aray ko naman! Bakit ka ba naniko?" Irita kong saad. Hindi naman ganun kalakas pero nagulat kasi ako kaya medyo na out of balance ako. Buti na nga lang at hindi ako natumba. "We need to go back. I'm not happy that men's eyes are all over on you." Inis niyang sabi, tinila ko pabalik ng rest house. "Akin na nga yung bag ko," inis kong sabi habang naglalakad kami pabalik ng rest house. "No, it's too heavy for you.
Baka mabaling buto mo. Pangasar niya. Hindi naman ako ganun kapayat no? Ang sama mo. Sabi ko tinis na napapadyak sa buhangin. You're so thin. That's all why many the bitch has their eyes on you. Ayusin mo nga yung towel sa balikat mo. Che, bahala ka nga dyan. Sabi ko't nauna nang maglakad. Nang makarating kami sa rest house ay nakita ko kaagad si Papa. Hi Dad, I said and kissed him on the cheek. Did you swim with your friends? Tanong niya habang hawak ang kanyang kape. Yeah, gusto mo ba siyang makilala? Tanong ko. Sa pagkakatanda ko nga hindi pa naman nila nakikita siya sa personal dahil hindi naman daw lumalabas si Papa. I love to, Tanya. Kailan mo ba ipapakilala sa akin ng kaibigan mo? Hindi ba kaibigan din ni Mercy ang daddy niya? He asked and I nodded. I want it before we leave, Dad. Pwede naman siguro mamaya sa dinner, suggest ko sa kanya. Great, dinner din. Paghahandain ko na lang mga katulong natin dito mamayang gabi. By the way, Miguel, kasama ka ba nilang mag-swimming? Tanong ni Dad sa taong nasa likod ko. No, I'm outside and I see her. Nagkasabay lang po kami. Magalang niya sabi. Why did he lie? Okay, he smiled. By the way, Mr. Guevara, my secretary will go here tomorrow so you can sign our deal about it. Okay then, is that all? Tanong ni Miguel na parang nainip na makipag-usap kay Papa. Yes, I'll go now. I have many things to do here. Marami akong ipapaayos dito sa isla. He said and smiled at me before he walked away. Aalis na rin sana ako nang biglang nagsalita si Miguel. There's a party tomorrow. Wanna come? He asked. Where? Diyan lang sa baba, Marie. Some of the owners of the other island, businessmen and etc. Ikaw? I asked. I am asking you first. He said. Wala naman akong kilala dun eh. Sabi ko sa kanya. You can invite Mara. And I'm also there for you, sabi niya. Binanggit pa talaga si Mara. Fine, how do you know that? Tanong ko ulit. I am invited. I didn't have any plans to go there. Pero kung pupunta ka, then I'll go with you. He said, okay. Yan na lang ang nasabi ko sa kanya. You can go now, paniguradong giniginaw ka na. He said and walked out. Nakabalot lang kasi ako ng tuwalya at yung bag ko naman ay hawak ni Miguel na kanina namin pinagtalunan. Guess what? Siya pa rin ang nanalo sa amin. Kinuha kong bag kong nilapag niya lang sa sahig at dumiretso sa kwarto ko para makaligot makapagbihis na. Habang nagpapatuyo ako ng buhok ay tumutunog ang telepono ko. Without seeing who's calling, I answered it. Hello? Panimula ko. Tanya, buti naman sumagot ka na. Natunugan ko naman kung kaninong boses. Felisa, I'm sorry kasi ang daming nangyari at hindi na ako nakapagpaalam sa inyo ng maayos, I said. Marlene and Veronica is also looking for you. Our manager said that you resign and go back in the Philippines. Are you alright? Why you aren't answering my calls, ha? Sunod-sunod niyang tanong sa akin. How come our manager knows how do I get here? Suddenly, I remember Salvador who owned the Sueño cruise ship. Baka nga siya yung nagsabi kay manager at ganun din ang ipaalam sa iba para hindi na magtaka kung bakit ako umalis agad. Say my sorry to them, Felisa. Yes, I resign and go back in the Philippines. I'm sorry for leaving without an explanation. Nagkaroon lang talaga ng problema. Kamusta naman kayo dyan? I asked her. Maayos naman kami. Everyone are worried about you until our manager said that you were resigned. Alam mo bang pati si Salvador nag-resign na rin? Baka sumunod siya sa'yo dyan sa Pilipinas para hanapin ka. Pagbibigay niya alam. What the heck? Bakit siya nag-resign? Hindi ko alam. Bali-balita nga dito na sinundan ka raw dyan eh. Anyways, my contract here will be end by the next month kaya uwi na ako dyan sa Pilipinas. Seems great, Felisa. Let's just meet here at ikakwento ko na lahat sa'yo, sabi ko. I trust her because she's a true friend of mine. Marami na rin naman siyang nalalaman sa akin at ganun din ako sa kanya. Ang tagal pa naman nun. It's okay if that's what you want. I'm going back, Tanya. Babalitaan ko na lang sila nakausap kita at naklarify ko na ng totoong sinabi ni boss. Goodbye, sabi niya at parang may tumatawag nga sa kanya sa kabilang linya. Tinatawag ka na dyan? O siya, goodbye. See you soon, sabi ko sa kanya. Right, see you soon. I miss you, sabi niya. Bago pa ako makasagot, ibinabaan na agad ako ng telepono. I miss you too. Pagkatapos kong suklayin ang buhok ko, tinawagan ko agad si Mara tungkol nga sa dinner namin mamaya. Talaga? Inaaya niya kami dyan? Sigaw niya mula sa kabilang telepono.
kaya medyo nilayo kong cellphone ko sa tenga. Oo, huwag kang sumigaw. Isama mo si Mang Kaloy ha, sabi ko. Of course, lahat kami pupunta mamaya, asahan mo yan. We also want to meet your father, lalo na si Papa. I hope Mang Kaloy accept my father. Alam naman natin nagalit si Mang Kaloy sa pag-iiwan sa amin ng tatay ko nung bata pa ako, diba? Tanong ko sa kabilang linya. Akong bahala, Tanya. Kakausapin ko sa tatay tungkol doon para hindi magkagulo mamaya. Thank you, Mara. See you tonight, sabi ko. Wala yun. See you. Bye-bye na. We bid our goodbyes and end the call. You're cooking, Dad? Gulat kong tanong nang makapasok ako sa kusina. Of course, Nak. I'm also good in cooking. Naging chef kaya muna ako dati bago maging isang owner ng mga restaurant na pagmamayari ng magulang ko noon na akin na ngayon, sabi niya sa akin. So you start being chef? Mangha kong tanong sa kanya. It's better to start at the lower than being owner in early. Sabi niya sa akin at pinatikim sa akin ang niluluto niya. Ang sarap po, ngumiti ako. Good then. When you start being in the lower, you start to be a humble person and understand your men when they are working, he said and I nodded. Right, Miguel? Tanong ni Papa tumingin sa likod ko, kaya napalingon din ako. You're right, sir. He said and sit on the chair in the dining room. Tinulungan kami ng katulong na maganda na sa dining room nang tumunog ang phone ko. It must be Mara. Hello? Sagot ko. Tanya, nandito na kami sa tapat nyo. She said kaya sinenyasan ko silang nasa labas na sila, kaya sumama sa akin si Papa at si Miguel para puntahan sila sa gate. Pinatay ko ng tawag at binuksan ang gate. Bumungad kaagad silang tatlo sa akin na makita nila ako ay agad naman nila akong nginitian. Nakita ko si Mang Kaloy na hawak ang kaninang tungkod at nakapang-ayos sila ngayon. Mara, Mang Kaloy, tsaka Jackson. Si Dad, Guillermo Gordon nga pala. Dad, si Mang Kaloy nga po pala't si Mara, yung kaibigan ko't yung asawa niyang si Jackson. Pagpapakilala ko. Welcome to our house, sabi ni Dad at nakipagkamay sa kanila.